Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisin ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal.
Kung ang poon ay dumating na sa likas niyang kabanalan, humarap nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginuginita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan nilang kasama, ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon
Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Naalala ko ho, nung elementary ho ako, at pagpapasok, magsisimula na po yung school year, bumibili kami ng notebook. Kahit na ho, walang sulat, no? Bibili kami ng notebook at ang unang ginagawa ng nanay ko ay ilalagay yung pangalan ko sa harapan. Ilalagay yung apelyido ko doon sa may gilid. Para malaman ng lahat na akin yun. Akin yung notebook at pag nagpasa ako sa teacher ng assignment, alam ng teacher na akin yung assignment. Kahit na nanay ko ang gumawa. May kaklase din ho ako, hindi lang ho notebook ang may pangalan. Pati ho yung lapis niya. May sticker na nakapalupot sa lapis niya, andun yung pangalan niya. Mapaultimo, pencil case niya, bag niya, merong bag tag na may pangalan niya. Kahit callman niya, may nakasabit doon ang pangalan niya. Para walang bastang uminom doon. Para malaman na lahat kanya yon. Sa atin ng Ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, ibigay sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Kaya pinakita niya dun sa 1 denaryo, kaninong mukha at larawan ang nandyan? Kaninong pangalan ang nandyan? At ang sagot nila, sa Cesar. Kaya nating identify. Pero magandang tanong, ano yung sa Diyos? Paano natin ibibigay sa Diyos ang sa Diyos? Ito magandang tanong. Magandang balikan para maunawaan natin, paano natin ibibigay sa Diyos ang sa Diyos? Balikan natin sa Genesis, na nilikha ng Diyos ang tao bilang kanyang kawangis. God created man in His image. Kaya tayo bilang tao, what image do we have? We have God's image. Diba? We are created in God's image and likeness. Kaya ang buhay natin ay para sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Sabi nga ho ng kanta we are wonderfully made by God. Nilikha tayo, dala ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw, nilikha ka dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero, aminin natin, na yung image ni God sa buhay natin, nadidistort, nasisira, na pumapangit. Di ba? Yung caricature, hindi naman yun ang image niya, pero pinapapangit yung image. Paano po pangit yung image ni God sa buhay natin? Dahil sa kasalanan. Yung kasalanan ang ginagawa natin, dinidistort at pinapapangit ang magandang imahe ng Diyos sa buhay natin. Kaya pinapatuloy tayong inaanyayahan ng pagbabalik loob. Patuloy tayong inaanyayahan na ang imahe ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang larawan, ay patuloy nating linisin. Patuloy nating baguhin. Patuloy natin na tanggalin ang dumi, ang dugyot ng kasalanan para lumabas ang kinang ng larawan ng Diyos sa buhay natin. Nakita ito sa ating pamumuhay.
nakikita ito sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay kahulugan sa buhay natin dahil siya ang naglikha sa atin. Naalala ko, may nakausap po ako at sabi niya sa akin, Father, na-achieve ko na po ang lahat sa buhay ko. Akala ko, pag natapos ko tong ganitong course, naabot ko yung ganitong posisyon sa trabaho, magiging masaya ako. Pero sabi niya, nung naabot ko po yun, bakit hindi ako masaya? Parang may kulang. Iniisip ko, baka wala akong kaibigan. Lumalabas ako kasama ng mga kaibigan ko. Pero pagka uwi ko, mag-isa na naman ako, parang may kulang. At nung tinanong ko, nagsisimba ka ba? At ang sagot niya sa akin, pag may oras, Father, pag hindi ako busy, nagdadasal ka ba? Pag hindi po ako busy at naalala ko, Father. At sabi ko sa kanya, meron ka bang Biblia sa bahay? Ang sagot niya sa akin, andun ho sa bookshelf. Hindi ko na ho maalala kung kailan ko ho binuksan. At sinabi ko sa kanya, subukan mo lang. Pag uwi mo, bigay ka lang ng 10 minutes, buksan mo yung Biblia mo at basahin mo yung Ebanghelyo ni San Mateo. Sabi ko sa kanya, try mo namang kilalanin si Lord. Siya yung naglikha sa atin, baka siya ang magturo sa atin at magturo sa iyo ng purpose natin sa buhay. Baka yan yung kulang. Okay na. Baka yan yung pupuno sa kulang na nararamdaman mo. Sabi ko, baka lang, try lang natin. There's nothing wrong in trying. There's nothing wrong in trying to open your Bibles and get to know God. At nung binasa niya, bumalik siya sa akin after 1 month at sabi niya sa akin, Father, ginawa ko yung gusto mo, ibilin mo sa akin. Nung pagbukas ko ng Biblia ko, Father, hindi ho 10 minutes. Tinanong ko, 5 minutes lang? Hindi. 30 minutes po, Father. I read the Bible for 30 minutes. When I opened the Bible, I could not put it down. Hindi ko na ho maibaba. At tinanong ko, kamusta nung pagbabasa mo? Kamusta yung karanasan na makilala si Jesus? At ang sagot niya sa akin, Father, I have been looking at the wrong places that could give me meaning and fulfillment. I found it in God. Tinanong ko, minaramdaman ka pa ba na parang kulang? Ang sagot niya sa akin, hindi na, Father. Natagpuan ko na sa Diyos. Minsan, hinahanap natin yung kabuluhan ng buhay natin sa iba't ibang bagay. Akala natin, yung latest gadget na magbibigay kahulugan sa buhay mo. Akala natin na yung bagong damit ang magbibigay kahulugan sa buhay mo. Yung status sa buhay, posisyon, magkaroon ng kapangyarihan, hindi ho magbibigay kahulugan sa buhay natin yan. Balik tayo sa Diyos na naglikha sa atin. Balik tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Balik tayo sa Diyos na naglikha sa atin ayon sa Kanyang larawan. Doon natin matatagpuan ang kahulugan at kabuluhan ng ating buhay. Tayo ay para sa Diyos. Tayo ay mula sa Diyos. At sana sa ating buhay, ibigay natin ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating itugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabutihan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasirawan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinabahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ambiyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan, at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating pagtitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng nakabubuti sa amin.
Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ang ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pusong umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sinta iniibig, hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo, at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay
dalisay, hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Sa puso kong umiibig, walang mananaig kundi yaong pananalig sa sintang iniibig. Hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa.
na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translasyon Roadmap, isang panawagan para sa mga pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason S. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, Pius XII Catholic Center, UN Avenue, Paco, Manila. Panawagan para sa ordination bans. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Date of publications, October 22, 2023, October 29, 2023, November 5, 2023. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay inyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagabasbas, na kanina po narinig po natin ang pagtawag sa ordinasyon ng isa naglilingkod na seminarista dito po sa atin. Siya ay ordinahan na diakono sa November 25. At panawagan ko din po, baka meron po sa inyo na gusto magpari, na maglingkod sa Diyos bilang isang pari. No, wag ko kayong matakot, no? Para sa Diyos, ibigay natin sa Diyos. At kung tinatawag ka sa Diyos sa buhay pagpapari at paglilingkod, doon mo makikita ang kabuluhan ng buhay mo. Let's find meaning in serving the Lord, lalo na sa mga nais magpari. Baka meron kayo apo, kamag-anak, o inyong anak. Ikayatin yung magpari at maglingkod sa Diyos. Baka sa mga sakristan meron, wag na kayong yumuko. No, wag na kayong magturuan. Malay nyo, meron sa inyo. Ako ay dating sakristan, si EJ nagsimula din magsakristan. May mga sakristan din po tayo na naglingkod dito sa simbahan ng Quiapo at ay nasa seminaryo no ho ngayon. Baka meron sa inyo. Gusto magpari, gusto magmadre, tumugon sa tawag ng Diyos sa buhay paglilingkod na ito.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.